Sa mga nakaraang video ay naipakita ko sa inyo kung paano ang magiging itsura ng ating project na amplifier booster na 500 watts per channel. Kaya naman ipagpatuloy natin ang ating pag-assemble nito. Nung weekend ay ito ang ating mga nagawa. Ayun guys, bali update sa ating ginagawang project na 500 watts per channel amplifier booster. Bali dinismantle muna natin yung ating chassis tsaka yung mga transformer para mapinturahan natin siya ng maayos. So, nung napinturahan yung ating mga output transformer, kahit malalaki sila, naging presentable, oh. Ang cute nilang tignan. Ayan, oh, ang ganda. Yan. Kasi yung nung binili natin siya, masabi lang na napinturahan, pero hindi naman maayos yung pagkakapintura. Kaya inayos na natin kasi baka isang dekada pa yan, hindi natin yan mabuksan, ha. So, at least, protektado na siya sa kalawang. So, pre-nimeran natin siya. Tapos, tsaka natin siya kinulayan ng itim. Yun. Tapos, yung mga chassis niya, ito. Ayan. Pininturahan naman natin din siya ng itim tsaka primer. Ayan. Kasi kung natural na corrosion lang naman ng bakal, hindi na yan kakalawangin kung kahit pa isang dekada pa yan dyan kung hindi naman siya nababasa. So, ayan. Pati ito. Spray paint siya na gagamitin ko guys, kaya lang. Kapag naman ginamitan ko ng spray paint, medyo mahina yung resistant ng spray paint pagdating sa init. Madali siyang magbitak. Hindi kagaya ng quick dry enamel na oil base. Medyo matagal siya na magbitak pag kahit na naiinitan. Ito kasing part na to magiging mainit eh. Ito. So kaya quick dry enamel na lang yung ginamit ko. Kaya kahit medyo matagal matuyo. Yun. Tapos, yung kanya namang magiging interface module, ito, yung lagayan ng mga ports natin. Puti naman yung kinulay ko. Ayan, na-gloss. Ayan, glossy siya na puti. Ayan yung kinulay ko sa kanya. Para may blend naman sila. So, puti, tsaka magiging maayos, medyo merong contrast yung kulay nila. Itim tsaka puti, pag pinagtabi, medyo stylish. Tapos, yung pinaka winding cover ng ating transformer na dating may kupi, hinilot na natin. Kaya wala na yung kupi niya. Pinantay na natin. Tapos pininturahan din natin ng puti. Na-glossy rin. Yan. So dalawa yan. Ayos na yung ating winding cover, wala na siyang kupi. Ayun, okay. Yung likod hindi ko masyadong pinakintab na. May primer naman yung unang coat niyan. So, hindi na yan kakalawangin. Hindi naman nakikita kaya yan, hindi ko na ganong inayos. Nakatago naman yan. Yan, ibabaw lang. Tapos, naayos ko na rin yung ating transistor module. Ayan na siya guys. So, nakabit ko na yung 12 na tornilyo ko na. Hinigpitan ko na rin yung mga tornilyo niyan. Kaya impact na yung mga yan. Yan. Tapos sa ilalim niyan, nilagyan ko ng thermal paste. Kung titignan nyo, ayan, pag nilapit natin, ayan, meron pa mga bahid ng thermal paste dito, ayan, oh. Ayan. Sa pagitan kasi niyan, meron siyang mga thermal paste. Ayan. Pag natuyo yun, medyo didikit din yun. Mahirap din siyang alisin. Tapos, magiging maganda yung contact niya dito sa metal. Kasi nga, hindi naman perfecto yung pagkaka-grinder ko niyan. Hindi naman machine yung naggawa, kaya medyo meron yan, may mga part siya na merong clearance. So, mapipill out yun ng thermal paste. Tapos sa likod, nilagyan ko na rin siya ng mga terminal block. Ayan, may mga terminal block na. Ayan, kung titignan nyo. Nakakabit na. Matibay yung terminal block, guys, pag nakakabit. Pag hinigpitan nyo yung tornilyo, tapos inipit nyo yung pinakapaan ng transistor, matibay na yan. Ayan. Tapos yung mga dating gas-gas dyan na pinag-grinderan, yun ang in-spray paint ko. Ayan. Spray paint lang para mabilis. Iinit ito pero hindi naman na magagalaw yung ilalim niyan. Kaya okay na rin. Hindi naman na yan kahit mabura. Hindi naman din nakikita. So i-insert mo na lang yung mga wire dito. Base, emitter. Yung collector naman na siya. Kasi yung body ng transistor, yun na mismo yung collector. So magkakadikit na sila dito sa heatsink.
maglalagay na lang tayo ng isang wire para sa collector. Yun. So, mangyayari niyan, tig-anim. Sa isang channel, hatiin mo, tig-anim. Sa pangalawang channel, tig-anim, bali 12. Yan. So, lalagyan na lang natin ng color coding yung pinaka-wire niya para hindi tayo malito. So, ganun na lang. Madali na lang to guys kasi insert mo na lang yung mga wire dyan pag nag-wiring ka. Okay na. Kung gusto nyo makakita ng paggawa ko nito ng mas detalyado, tignan niyo yung sa may transistor module ng 200 watts per channel ko. May video rin ako nun guys, mas detalyado yun. Ito ay medyo shortcut ko na kasi redundant lang naman ng video na nakaraan. So, magiging redundant lang siya. So, ang naiba lang dito, tig 12. So, 12 sa kabilang channel, 12 sa kabilang channel. Yung sa 200 watts per channel ay tig 6 lang. So, 6 sa kabilang channel, tapos 6 din sa kabila. So, bali 12 lang yun. Ito doble. Kaya mas marami tayong i-insert na wire. Medyo mas matagal lang ginawa natin dito. Ayan. So, yun lang muna yung mga progress ng ating project. So, ipagpapatuloy natin. Hindi pa kasi ito masyadong tuyo. Touch dry pa lang yan. So, habang touch dry pa lang yan, magwa-wiring na ako nito. Ayan guys, natuyo na yung ating pintura at narito na yung ating interface module at nakabit na natin yung mga parts na dapat nating ikabit. So, nandito na yung kanyang speaker output terminal. Yung kanyang mga RCA ports ay nakatornilyo na. Yung kanyang terminal ng power, ito yung nilagay natin. Tapos, ito naman yung sa kabila. Sa kabilang channel. So, ayos na siya. Tapos na-paint na natin yung ating pinaka metal paring yan na pinutol at pininturahan natin ng glossy white na pintura. Yan. Kaya kung titignan ay medyo naging okay yung kanyang itsura. So, napinturahan na siya. Hindi lang napinturahan, anong weekend ay winiringan na rin natin siya. So, ito yung pinaka naging wiring natin. So, positive, negative nung sa right channel, ayan siya. Ang ginawa ko ay ipinasok ko na lang dito yung yung terminal niya ay hindi ko na inilabas. So, nilagyan ko na lang siya ng wire tapos inilabas ko yung wire. Nilagyan ko na lang ng insulator sa pagitan. So, sa pagitan ito may insulator. Tapos may pintura rin naman to kaya hindi na yung didikit. At hindi naman siya nagagalaw kaya mangyayari niyan ay static lang yan dyan, hindi siya nagagalaw-galaw. Pag naikabit natin to, so ayan lang siya. Hindi naman siya gumagalaw kahit nagalawin natin to, nakatornilyo siya ng maayos. Okay, ito naman, naitornilyo na rin natin, tapos nilagyan natin siya ng barrier screw terminal block pa rin. Ayan, terminal block. Ayan, pinasok natin yung mga paa niya, tsaka natin hinigpitan yung screw. Ayan, kung titignan nyo. Ayan, tapos ito na yung kanyang magiging output. Input pala. Ayan, kukonect natin to sa input transformer. Ayan, ito yun. Ito yung para sa right channel. Ito naman yung para sa left channel. So, dalawa. So, yung sa left speaker, ayan naman din. No, ganun din yung ginawa natin. Parehas lang. Tapos yung sa power, ito. So, ayan. Nakatornilyo lang din yan dito. Nakatornilyo. Tapos may nut dun. Nakapasok dito yung bolt. Tapos, nandito yung nut. So, hindi siya gumagalaw. Matibay na matibay siya. Masarap magtornilyo kahit na magtornilyo ka, hindi siya gumagalaw. Tapos, syempre, ito yung pinaka-positive. Yung dalawang gilid niyan, positive eh. Itong dalawang gilid, positive. Yan. Ito para sa left, ay para sa right, para sa left. So, ganyan. Medyo makapal yung nilagay nating gauge ng wire dito. Yan. Kaya lang, wala na akong ganito kakapal na itim. So, naglagay tayo sa negative. So, ito. Sa halip na isa lang yung linya natin, since manipis siya, dinalawa ko na. So, ayan, hiwalay. Dapat dyan, isa lang eh. Tapos, yung isang na yan, doon na tayo kukuha parehas. Yan. Since manipis yung wire, dinalawa ko na. Para hiwalay na sila nung left and right channel ng kain ng current. So, ayan na siya. So, ito yung magkakasama. Bali, ito yung para sa right channel. Yan. Para sa left channel naman ito. Yun. Ayos na yung ating interface module. So, ayos na siya. Gaya nung nasa plano, yan yung nasunod. Ayan naman. No? Kung titignan nyo ng upper view, ayan, ganyan yung itsura niya. Sa mga gustong gumaya, pwede na yan. Pwede ninyong gayahin yung style na yan. Kung gusto ninyo. Tapos, na-wiringan na rin natin yung ating
transistor module. Ayan o. Nalagyan na natin ng mga thermal paste yung bawat pagitan yan. So, nilagyan natin thermal paste bawat pagitan. Tapos, tinurnilyo na natin ng maayos. Mahigpit na yan. Kompleto na yung mga tornilyo niyan. Tapos, tama na yung higpit niyan dito. Tapos, na-wiringan na rin natin yung kanyang mga paa. So, terminal block pa rin yung nilagay natin. Ayan. 24 terminal block yan na pares. Ayan. Tapos, parallel lang yung ginawa natin. Base, emitter, collector. Yung collector naman kasi magkakatama na talaga sila. Ayan. Yung mga body na yan, magkakadikit sila kasi ito na mismo yung pinaka magpapaparallel sa kanila kapag nakadikit sila dito sa chassis. So, ayan na yun. Yung pinaka-collector. Naglabas lang tayo ng wire ng collector ito. Kung titignan nyo, ayan o, nakatornilyo lang yan dito. Yan, collector. So, dalawa rin yung nilagay natin dyan kahit na parallel yan. Yan. Para naman dalawa yung daanan ng current kahit na malakas yung current natin, dalawa naman yung daanan. So, hindi mag-iinit yung wire. Yan. So, kung titignan nyo, meron yan 4 na grupo ng mga transistor. Kasi 24 yan. Kung hahatiin natin yan sa 4 ay tiga-6. So, punta tayo dito sa right channel. Ito yung right channel natin. Kung titignan nyo ay meron ditong grupo ito. 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung 6 na yan ay magkakaparallel. So, yung dilaw na magkakadugtong na yan ay mga emitter. Tapos, yung mga itim na magkakadugtong na yan ay base. Itim na lang yung ginawa kong base imbis na green kasi wala akong green na wire eh. So, supposed to be green sana yan. Yan. Ito yung unang grupo. Ito yung pangalawang grupo. Ayan. Ayan yung kanyang pangalawang grupo. 6 din yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, ang magkapares, itong dalawan to. Ito tsaka ito. Para sa channel na right. Ayan, ito. Ito yung dalawang emitter out. Tapos ito yung ito yung base. Ito, base tsaka ito. Ayan, yun yung para sa right channel. So, ganun din yan sa left channel. So, meron din yan grupo. Grupo sila. Tig-anim yan. So, sa mga nalilito, so, 2 channel to, kaya 4 na grupo yan. Ayan, 4 na magkakasamang tig-6. Ayan, ganun siya. So, ito yung i-connect natin to sa sa input transformer. Ito, base kasi to. Tapos, ito naman yung i-connect natin sa emitter. Yung sa emitter, dinalawa ko yung wire niya kasi mas malakas yung current ng emitter kasi amplified na yun eh. Siyempre, lagi namang mas malakas yung nilalabas ni emitter. Since manipis yung wire natin, dinalawa ko na lang, tapos doble. Kaya kung titignan nyo, dalawa yung jumper dyan. Para yung emitter ay malakas yung current. Since 12 kasi yan, tig 12 yan. So, kaya ginawa kong 4. So, ayan na siya. 4 na yan. Pero yung dalawang to, magkasama lang yan. Magkasama lang. So, ayan na yung ating mga nagawa nung weekend. So, medyo mahirap yung mga ginawa natin nung weekend kasi puro wiring. Pero, naghihintay naman tayo na matuyo yung ibang parts niya dahil nagpintura tayo. So, saktong-sakto lang. So, update ko kayo sa mga susunod guys at bubuuin na natin to. May kulang pa tayong isang module yung sa mga resistor tsaka capacitor. Hindi ko pa siya nagagawa. So, madali na lang yun basta nabuo na natin to. Kahit yung sa may takip na lang yun ilagay. Yung pinakatakip niya pang ilalim. Okay, sa mga gustong gayahin, pwede niyo pong gayahin tong style na to. O kung meron kayong sariling version ay pwede nyo rin gawin. So, madali lang naman siya. Basta marami kayong oras. Ako kasi ay kulang ang oras. Kaya weekend ko lang nagagawa. Okay, sa mga susunod na video guys, sa ngayon ay paalam muna.